Nagmulat ng mga mata ang 20 anyos na binatang nagngangalang Ernesto. Sa nanlalabong paningin ay nakita niyang nasa loob siya ng isang silid. Nakahiga siya sa puting kama. Kahit blurred pa ang paningin ay luminga-linga siya. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang mapagtantong silid iyon sa isang ospital. At lalo pa siyang nabigla nang makitang sa pagbangon niya ay naiwan ang katabang lupa niya. Marami ring nakakabit sa kanyang aparato. Pilit niyang binalikan sa isip ko anong nangyari sa kanya pero wala naman siyang maisip. Parang walang laman ang utak niya. Walang laman ang utak, iyon ang paulit-ulit na pumasok sa utak niya. Ang boses ng tiyahin na lagi nagsasabi sa kanya na wala siyang utak. Lumabas si Ernesto ng silid ng ospital. Nagulat pa siya nang hindi niya nahawakan ang seradura ng pinto. Sa halip, nagawa niya maglagos na lang doon. Hindi alam ni Ernesto kung matatakot ba siya sa nangyari o dapat niya iyong ikatuwa. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Kinukondisyon ang utak na patay na siya, isa na lang siyang kaluluwa. Makakasalubong niya ang nobyang si Agatha. Naglalakad ito sa pasilyo ng ospital. Siguro ay dadalawin siya. Tsak na malulungkot ito kapag nalaman na patay na siya. Dala ng lungkot ay nayakap ni Ernesto ang nobya, ngunit naglagos lang siya sa katawan nito at diretsong nayakap ang matandang janitor na kasunod ni Agatha sa paglalakad. Mabuti na lang at tumagos lang din siya sa katawan ng matanda. Sa huli ay ang sarili rin niya ang nayakap niya. Ang malamig at tila usok na lang niyang sarili. Umiyak nang umiyak si Ernesto. Napansin niya na wala namang luha na lumalabas sa kanya kaya itinigil na lang niya ang pag-iyak. Sinundan ng tingin ang nobyang patungo sa room niya. Ayaw niyang makita ang eksena kung paano nito iiyakan ang bangkay niya kaya lumabas na lang siya ng ospital. Tinungo niya ang bahay nila kung saan sa tingin niya ay wala pang alam ang mga kasama niya sa bahay sa pagkamatay niya. Nakita niyang paalis ang tiyahin na si Tia Ana. Natigilan ito sa paghakbang at sinabi sa tatlong anak na tila may naramdaman daw siyang malamig na hangin. Sinigundahan naman iyon ng panganay na si Melba, ngunit bigla ring sinabi ng tiyahin na parang ang bantot naman ng hangin na yon. Natawa ang pangalawa sa tatlong magkakapatid na si Moby. Paano raw hindi babantot? Nagpasingaw na naman ng utot ang bunso nilang kapatid na si Andoy. Ang buong akala ni Ernesto ay naramdaman ng mga kamag-anak ang presensya niya. Mula pa man ang sabay na mamatay sa aksidente ang mga magulang niya, ay ang Tia Ana na niya ang kumupkop sa kanya. Pero hindi naging maganda ang trato nito sa kanya, ginawa siyang alilangkanin. Gayunpaman, pinagpapasalamat pa rin niya na kinupkop siya nito. May pagkain at bahay siyang nasilungan sa loob ng 10 taon mula nang maulila siya. Dahil kaluluwa na lang siya, nalaman niya ang saloobin ng mga kamag-anak niya sa kanya. Ang tiya niya ay narinig niyang chinichika sa nakasalubong na kapitbahay na, "Nako, ang pamangkin kong yon, masipag naman ng konti, sadyang may katigasan lang ang ulo. Kahit pagsabihan kong huwag nang magmotor ay sige pa rin, kaya ayon, naaksidente." Nalaman niyang iyon pala ang dahilan kung bakit siya nasa ospital. Pero naalala rin niya na ang tiyahin mismo ang madalas mag-utos sa kanya na maningil ng mga pautang nito at syempre gamit ang motor dahil malayo ang bahay ng mga sinisingil niya. Ang pinsan niyang si Ate Melba, nalaman niyang ito pala ang nagnakaw ng jersey niya para ibigay sa boyfriend. Pinagbintangan pa niya si Moby. Si Moby naman, nakita niyang pumasok sa kwarto niya, binuksan ang drawer niya at inamoy-amoy ang brief niya. Muntik nang mapamura si Ernesto. Sinasabi na nga raw ba niya at bakli ang pagkalalaki nitong pinsan niya at siya pa talaga ang natipuhan. Kaya pala madalas siyang ilibre. Ang bunsong si Andoy, 10 taong gulang. Dito siya na-touch nang makita niya itong saglit na nagdasal sa harap ng altar nila at narinig niyang sinabi nito na sana ay makauwi na siya sa bahay. Mapapaiyak na sana siya sa tuwa nang biglang dugtungan nito na si Kuya Ernesto lang daw kasi niya ang masarap magluto sa kanila. Hindi siya makakain ng ayos hanggat hindi nakakabalik mula sa ospital ang kuya niya. Naisip naman niyang puntahan ang mga kaibigan. Si Estong na tinuturing niyang best friend ay busy sa trabaho at walang pakialam kung nasa ospital man siya. Ang isa pa naman niyang tropa na si Boyet ay inaabala naman ang sarili sa pagtambay at pakikipag-inuman kung kani-kanino. Bukod sa mga taong yon ay wala nang maisip puntahan si Ernesto. Naglagalag na lang siya na parang isang ligaw na kaluluwa. Hanggang sa abutan na siya ng dilim sa daan. Napahinto siya sa paglalakad.
nang makita ang grupo ng mga tila demonyo sa daan. Naisip niya na baka mangkampon ito ni Satanas. Baka susunduin na siya. Ang dami rin kasi niyang nagawang kapalpakan at mga kalokohan sa lupa. Nung nabubuhay pa siya, baka sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa niya. Ayaw niya, natakot siya, kaya mabilis siyang tumakbo. Paglingon niya ay nakita niyang hinahabol siya ng mga demonyo. Lalo pa niyang binilisan ang takbo, pero mas mabilis ang mga demonyo sa kanya. Kaya naabutan siya at napalibutan ng mga ito. Pumikit si Ernesto at inisip na baka pwede siyang maglaho. Hindi ba multo na lang siya at sa mga nababasa niyang horror stories, ang multo ay may kakayahan daw na maglaho. Kaso hindi yun nangyari. Muntik na siyang mapatili nang lapitan siya ng isang demonyo at tanungin kung bakit siya tumatakbo. Pati tuloy sila ay napatakbo at hiningal pa. Napatingin si Ernesto sa mga demonyo. Hinihingal nga ang mga lintik. Paano naman daw siya hindi tatakbo? Nakakita siya ng mga demonyo. Tinanong niya sa mga ito kung bakit pa siya hinabol. Anang isang demonyo, kaya niya hinabol ay para itanong kung may kakilala ba siyang Boyet. Boyet Milagro. Ito kasi ang susunduin nila. Pero napakagala, hindi nila maabutan. Napakamot ng ulo si Ernesto. Sinabihan niya ang mga tangang demonyo na puntahan sa bahay. Ibinigay niya ang address. Hintayin na lang nila itong dumating doon. Matapos yun ay iniwanan ni Ernesto ang mga demonyo. Sa paglalakad niya ay nakakita naman siya ng liwanag mula sa di kalayuan. Nakakasilaw ang liwanag na yon. Tila ba inaakit siyang lumapit. Naisip niya na baka iyon na ang liwanag na magdadala sa kanya sa kalangitan. Kinabahan siya, bagamat marami siyang nagawang pagkakamali sa buhay, ay alam niyang marami rin naman siyang nagawang kabutihan sa kapwa. Kaya posible rin natanggapin siya sa langit. Naalala pa niya ang pelikulang Ghost. Nag-emote siya na parabang siya ang bidang lalaki ron. Unti-unti ang hakbang niya palapit sa liwanag. Marahan, puno ng kaba ang bawat segundo. Nang makatapak na siya sa gitna ng bilog na liwanag, ay tumingala siya at hinintay ang pagtangay sa kanya ng liwanag paakyat sa langit. Pumikit pa siya, ngunit bigla naman itong nawala. Umandar ang liwanag. Napansin ni Ernesto na dumilim, kaya't napadilat siya. Nakita niyang umandar ang liwanag sa kabilang side. Kaya pala ay hindi naman pala talaga yung liwanag na magdadala sa kanya sa kalangitan, kundi liwanag lang na nagmumula sa isang pabrika. Napasentro lang saglit sa kalsada at bumalik na ulit ito sa loob ng pabrika dahil may inaayos pala roon. Sa patuloy na paglalakbay ng kaluluwa ni Ernesto ay marami pa siyang nakita, mga multong hindi matahimik sa iba't ibang haunted house na nadaanan niya. Mga kaluluwang paggalagala tulad niya. May nakita pa nga siyang babaeng umiiyak sa tulay. Akala niya tulad niya ring kaluluwa. Kakausapin niya sana. Kaso, totoo palang tao na may third eye. Nakita siya, kaya takot na nagtatakbo. Nakakita rin siya ng tila anghel na palipad-lipad sa kalawakan. Baka guardian angel. Gusto sana niyang makipagkilala pero napayuko na lang siya. Baka kasi hindi siya pansinin. Lulugulugong bumalik ng ospital si Ernesto. Nadaanan niya ang morgue at nakita niyang nandoon ang girlfriend niyang si Agatha. May iniiyakan itong bangkay na balot ng puting kumot. Malamang siya na yon. Nasa morgue na ang katawang lupa niya. Kaya hindi niya maiwasan na mapaiyak din. Pero napansin ulit niya na wala naman siyang luha. Kaya huminto na lang siya sa pag-iyak at sinubukang yakapin ang namimighating nobya. Naramdaman naman ni Agatha ang malamig na hangin dumampi sa katawan niya. Sa takot ay nagmamadali siyang tumakbo palabas ng morgue. Susundan sana ni Ernesto, kundi lang biglang may kung anong malakas na pwersa ang humatak sa kanya pabalik sa katawang lupa niya na nasa loob pa rin pala ng silid at wala sa morgue tulad ng iniisip niya. Pagmulat ng mga mata ni Ernesto, nasa tabi niya si Agatha. Tuwang-tuwa nang makita nagkamali na siya. Takang-taka naman ang binata. Ang alam niya ay patay na siya, kaluluwa na lang. Naglalakbay, nakakita pa nga ng mga demonyo at liwanag, mga multo at anghel. Nakita rin niya ang mga mahal niya sa buhay at nalaman ang saloobin nila sa kanya. Ikinbento niya lahat sa nobya. Sa huli ay natawa si Agatha. Ang iniiyakan niya raw sa morgue ay yung kaibigan niya na kamamatay lang sa ospital na yon. Namatay ito sa sakit. Pero si Ernesto, nalagay man siya sa bingit ng kamatayan, talaga raw umasa siya na mabubuhay pa ito dahil lagi niya itong ipinagdarasal. Bumababa pa siya sa chapel ng ospital at doon nananalangin ng taimtim para sa kaluluwa nito.
na sana ay maayos na makabalik sa sariling katawan. Alam daw kasi niya na kapag nasa bingit ng kamatayan ang isang tao ay naglalakbay na ang kaluluwa nito at ganoon mismo ang nangyari kay Ernesto. Nagpasalamat ang binata sa nobya niyang hindi siya iniwan sa ganoong kalagayan. Napangiti rin siya dahil batid na niya ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Naalala niya si Boyet na hinahanap ng mga demonyo. Nung araw na palabas na sila ng ospital, nakasalubong nila si Boyet na isinusugod ng nanay nito sa emergency room. Sa loob-loob ni Ernesto, natagpuan na pala ito ng mga bobong demonyo. Siguro sinunod ang utos niya na hintayin na lang ito sa bahay. Pero ayos lang naman na mawala na ito. Mawawala na ng sakit ng ulo ang nanay niya. Pasaway kasi ito sa magulang, lasenggo at pasagulero pa. Rest in peace, Par. Bulong ni Ernesto at sumakay na sila ng taxi ni Agatha pa uwi. Habang sakay ng taxi pa uwi, nanlaki ang mga mata ni Ernesto. Nadaanan kasi nila ang grupo ng mga demonyo. Naglalakbay na naman ang mga ito. Mukhang may bago na namang susunduin.